Welcome to Marian's Sweet Story, kung saan ang bawat kwento ay may pusong totoo. Ngayon, inaanyayahan ko kayong makinig sa kwentong ito at damhin ang bawat emosyon ng pag-ibig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Luisa. Ako po ay 33 taong gulang, isang guro sa isang pampublikong high school dito sa amin. Ito ang pinakamabigat at pinakamasakit na lihim na itinago ko. Ang kasalanang nagawa ko sa asawa kong si Marlon, isang OFW na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. 5 taon na siyang naghahanap buhay sa gitnang silangan. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay doon. Maghapon sa ilalim ng matinding init sa desyerto, mahigpit na mga patakaran at ang walang katapusang kalungkutan ng pagiging malayo sa pamilya. Madalas, nagsisiksikan sila ng iba pang manggagawa sa isang maliit na silid tulugan. Pagod na pagod siya sa trabaho bilang engineer. At sa gabi, ay tinitiis niya ang lungkot at pangungulila para lang makapag-ipon ng panggastos sa amin ni Mika, ang aming anak. Lahat ng sakripisyong iyon ay ginagawa ni Marlon para sa aming mag-ina at heto ang nagawa kong kabayaran. Hanggang ngayon, habang isinusulat ko ang liham na ito, para bang dinudurog ang puso ko sa matinding hiya at pagsisisi. Mahal na mahal ko si Marlon. Iyon ang buong katotohanan, Miss Kay. Siya ang unang lalaking minahal ko ng buong buo at siya rin ang ama ng kaisa-isa naming anak na si Mika. Kahit kailan, hindi ko naisip na pagtataksilan ko siya. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nagawa kong ipagkatiwala ang puso ko at ang aking katawan sa taong hinding-hindi ko dapat minahal, si Fernan, ang biyenan kong lalaki. Siya ang ama mismo ng asawa ko at isa rin sa mga prinsipal sa eskwelahang pinagtatrabahuhan ko. Madalas kong tanungin ang sarili ko, paano nangyari ito? Paano ako nauwi sa ganitong klaseng sitwasyon? Sa isang kasalanang pinandidirihan ko rin. Hindi ko mahanap ang isang malinaw na sagot. Pero kung babalikan ko ang pinagmulan, nagsimula ang lahat sa mga ordinaryong gabi dito sa bahay, sa mga gabing unti-unti kong naramdaman ang pangungulila at pag-iisa. 5 taon nang nasa abroad si Marlon. Sa simula, puno kami ng pag-asa. Sabi namin, titiisin ang hirap ng pagkakawalay para sa brighter future namin. Isa siyang engineer sa Saudi at halos araw-araw ang pasok at overtime niya. Kapag tumatawag siya mula abroad, madalas ay saglit lang dahil pagod na pagod siya. Palagi niyang sinisimulan ang tawag ng, "Kumusta kayo dyan? Ayos lang ba si Mika?" At laging nagtatapos sa, "Pasensya na, honey. Pagod talaga ako. Mahal na mahal ko kayo. Ingat kayo palagi." Maikli at mabibigat ang mga tawag na yon. Ramdam ko ang pagod sa boses niya at madalas matapos niyang ibulong ang "mahal ko kayo." Mahaba ang katahimikan namin sa linya dahil hindi ko alam ang isasagot ko, kundi ang "mahal din ka namin." Sobra, bago tuluyang maputol ang tawag. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon. Alam kong pagod siya at maraming iniintindi sa trabaho at sa pagtitipid sa abroad. Pero habang lumilipas ang mga buwan at taon, hindi ko mapigilang mangulila. Parang unti-unti kaming naging estranghero sa isa't isa. Ang mga dating mahahabang kwento ko sa kanya tungkol sa araw-araw naming mag-ina, tungkol sa unang pagtayo ni Mika, sa mga bago niyang salita, sa mga simpleng problema ko bilang nanay. Ngayon ay parang wala ng oras at lakas si Marlon para makinig. Ayokong maging makasarili. Pilit kong inuunawa na pagod siya. Nahirap ang buhay niya roon. Subalit gabi-gabi, matapos kong patulugin ang anak namin, humaharap ako sa kawalan sa loob ng aming maliit na bahay at nararamdaman ko ang matinding kalungkutan. Miss Kay, may mga gabing napapaiyak ako ng tahimik. Hindi ko alam kung dahil sa awa sa sarili ko o dahil naaawa ako sa asawa kong si Marlon na nag-iisa sa Saudi. O baka dahil sa takot na unti-unti kaming nawawala ng koneksyon sa isa't isa. Sa mga panahong iyon ng pangungulila, si Tatay Fernan, ang aking biyenan, ang palaging nariyan sa tabi ko. Siya ang ama ni Marlon. Simula nang pumanaw ang biyenan kong babae 5 taon na ang nakalilipas, si Tatay Fernan ay tumira na sa bahay kasama namin.
Naging tahimik at medyo malungkutin si tatay matapos mawala ng asawa, pero pilit niyang ginagawang abala ang sarili sa pagtatrabaho at pag-asikaso sa amin. Sa bahay, ramdam kong ginagawa ni Tatay Fernan ang lahat para mapunan ang kakulangang iniwan ng anak niya. Siya ang nag-aalaga kay Mika kapag nasa trabaho ako. Siya ang nag-aayos ng mga sirang ilaw, tumutulong sa mabibigat na gawain, at kung minsan pa nga'y siya ang nagluluto ng ulam para hindi na ako mahirapan pag-uwi ko galing eskwela. Saksi ang kusina namin sa madalas niyang pagluluto ng paborito naming sinigang o adobo. At higit sa lahat, siya ang palaging nandyan bilang kausap at kasakasama ko at ng apo niya sa lahat ng okasyon, mula sa kaarawan ni Mika hanggang sa simpleng panonood ng TV sa sala tuwing gabi. Napakalaking pasasalamat ko noon kay Tatay Fernan. Iniisip ko pa nga, napakaswerte ko sa aking biyenan. Hindi lahat ng manugang ay itinuturing na parang tunay na anak ng biyenan nila. Kaya mataas ang respeto at tiwala ko sa kanya. Siya ay isang principal sa aming paaralan, isang edukadong tao na iginagalang ng lahat. Sa kabila ng kanyang awtoridad at kaseryosohan sa trabaho, nakita ko rin ang kanyang malambot at mapagmahal na puso bilang ama at lolo sa aking anak. Hindi ko akalain na siya rin ang taong maging dahilan ng pagkawasak ng pamilyang pinangangalagaan namin. Isang gabi, malinaw na malinaw pa, sa alaala ko, ordinaryo lang dapat na gabi iyon. Pagod ako mula sa maghapong pagtuturo. 10:00 na ng gabi. Tapos ko nang mailigpit ang pinagkainan namin ni Mika. Tulog na ang anak ko sa kanyang kwarto. Marahan ko pang isinara ang pinto niya bago ako dumaan sa sala. Sa may sofa, naabutan ko si Tatay Fernan na nakaupo pa, gising na gising at may tinitingnang mga papel sa kandila ng lampshade. Nakauniforme pa siya ng pang-principal at may hawak na ballpen. Siguro'y gumagawa ng report or lesson plan na kailangan sa eskwelahan kinabukasan. Nag-alala ako nang makita ko siyang ganoon pa kahuli na ng gabi. Tahimik akong lumapit. "Hindi pa ho kayo matutulog, Tay?" Mahina akong tanong habang nakatingin sa kanya. Napalingon siya sa akin at bahagyang ngumiti. "Ikaw nga ang dapat magpahinga na, iha. Maaga ka pa bukas." Malumanay niyang sagot. Umupo ako sa kabilang dulo ng sofa. Sanay na ho ako ng gabing-gabi na nag-check ng exam at test papers. Sagot ko. Pilit na ngumiti. Alam kong pareho kaming may gawain pa. Pero sa sandaling iyon, parang gusto kong may makausap kahit ilang minuto. Tumango si Tatay Fernan at ibinaba ang ballpen. Bigla kong napansin na nakatingin siya sa akin. Hindi sa paraang nakakaistorbo, kundi sa paraang parang inaarok kung ano ang nasa isip ko. Napapansin ko, Luisa, nitong mga huling araw, parang ang bigat ng loob mo. Maingat at seryosong bungad niya. May iniisip ka ba? Dahil ba to kay Marlon? May problema ba kayo ng anak ko? Natigilan ako. Para akong biglang nakuryente sa tanong niya, tumama diretso sa puso ko sapagkat sa totoo lang, walang araw na hindi ko inaalala ang lumalaking puwang sa pagitan namin ni Marlon. Pilit kong iniwas ang tingin ko. Wala po. Wala akong problema. Siguro pagod lang ako. At si Marlon, pagod din siguro kaya minsan tahimik lang sa tawag. Mahina akong paliwanag. Ayokong amining may nararamdaman akong pagkalamig ng relasyon namin ng anak niya. Ngunit hindi na kontento si tatay sa sagot ko. Umiling siya at tinitigan pa ako ng diretsyo. Hindi kita huhusgahan, Luisa. Mahinahon ngunit malaman ang boses niya. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Bata ka pa, may maliit na anak, tapos mag-isa ka dito. Malayo ang asawa mo. Kahit gaano ka kalakas, alam kong may mga pagkakataon na gusto mong may karamay na may kayakap. Tumagos sa dibdib ko ang mga salita ni Tatay Fernan. Sa simpleng pangungusap na iyon, pakiramdam ko gumuho ang pader na matagal ko nang itinayo sa paligid ng puso ko. Yung pader na pilit kong ginagamit para maging matatag araw-araw, para ipakitang kaya kong mag-isa habang malayo si Marlon, biglang nagbitak. Naramdaman kong nakita ni tatay ang lungkot na pilit kong tinatago sa lahat. Unti-unti akong napayuko, pinipigilan ang namumuong luha. Namimiss ko lang ho siya. Ang tanging nasabi ko ng halos pabulong basag ang boses. Si Mika,
laging naghahanap ng tatay niya. Ako rin, naghahanap ng asawa ko. Namimiss ko ang presensya niya rito sa bahay. Pero, naiintindihan ko naman. Para rin sa amin ang ginagawa niya. Dagdag ko agad, pilit na ini-excuse ang nararamdaman ko. Saglit na natahimik si Tatay Fernan. Tumingin siya sa malayo, tapos muling nagsalita ng marahan. Luisa, kung may gusto kang ilabas na saloobin, huwag mong itago. Nandito lang ako. Hindi lang bilang ama ni Marlon, kundi bilang kasama mo sa bahay. Ayokong maramdaman mo na nag-iisa ka. Napatingala ako sa sinabi niya. Noon ko lang napansin na sa pag-uusap naming iyon parang hindi na formal ang tono namin. Hindi na kami simpleng prinsipal at guro, o biyanan at manugang. Para kaming dalawang taong magka-level, magkasalo sa mabibigat na hamon ng buhay. Nagsimulang tumulo ang luha ko. Kaya agad kong pinunasan at pilit na ngumiti. Doon nagsimula ang mahaba naming pag-uusap ni Tatay Fernan ng gabing iyon. Nagkuwentuhan kami tungkol sa kung ano-ano, sa mga nangyari sa paaralan, sa mga estudyante ko, sa masasayang alaala niya kay Mama Lina ang yumao niyang asawa. May mga sandali pang nagtawanan kami. Ang sarap sa pakiramdam na may kausap ako na nakakaunawa sa akin. May mga pagkakataon ding tumitig siya sa akin na parang aaluhin ako kapag napag-uusapan ng lungkot. Halos 1 oras kaming nag-usap. Noong maghahating gabi na, natauhan ako at nagsabing, "Naku, gabi na po pala. Baka kailangan na nating magpahinga, Tay." Tumikim siya at tipid na ngumiti. Oo nga, tama ka. Pasensya ka na, Luisa, at napahaba ang usapan natin. Ani Tatay Fernan habang tumatayo. Bago ako tumalikod para tumungo sa aking silid, narinig ko siyang muling nagsalita, mahina ngunit malinaw. Luisa, wag mong kalilimutan ha. May kasama ka rito. Hinding-hindi ka nag-iisa. Nagpaalam ako ng good night at pumasok sa kwarto ko ng gabing iyon na kumakabog ang dibdib. Ewan ko ba, nanginginig ang mga kamay ko habang sinasara ko ang pinto. Wala namang masama sa naging pag-uusap namin, ngunit bakit ganon? Parang may kakaiba, parang may nagbago sa pakiramdam ko. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ko ang isang init sa dibdib na matagal nang nawala. Nakahiga na ako sa kama katabi ang mahimbing na natutulog kong anak, pero gising na gising ang diwa ko. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang sinabi ni Tatay Fernan. Hindi ka nag-iisa. Iyon ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig mula kay Marlon. Pero ang nakapagsabi sa akin ay ang tatay niya mismo. Ramdam ko ang banayad na pag-aalala at pag-aruga sa tinig ni tatay kanina at aaminin ko, Miss Kay, may bahagi ng puso kong nakakaramdam ng kilig sa gabing iyon. Parang ako'y isang dalaga ulit na may nakilalang bagong humahanga, ganoon ang mumunting kilig na naramdaman ko. Pero kasabay ng mumunting tuwang iyon ay ang malaking takot dahil ang lalaking pinagmumulan ng atensyon at pag-aaruga ay walang iba kundi ang ama ng asawa ko. Sa huling sandali bago ako nakatulog ng gabing iyon, tahimik kong inamin sa sarili ko ang bagay na pilit kong iwinawaksi. Nagsisimula akong mahulog sa isang bawal na damdamin. Makalipas ang ilang araw, sinikap kong ibalik ang normal na takbo ng buhay. Pilit kong isinantabi ang anumang komosyon sa puso ko noong gabing nag-usap kami ni Tatay Fernan. Subalit hindi ko maikakaila. Pagkatapos noon ay naging mas palagay ang loob naming dalawa sa isa't isa. Naging natural na sa amin ang magsabay pag-uwi mula sa school tuwing hapon. Minsan hinihintay niya ako sa labas ng faculty room para lang sabay kaming lalabas ng gate. Nasanay akong makita siya lagi kapag papauwi na ako at sa tuwing nakikita ko siya sa may pinto ng silid ko, nakangiti at nag-aabang, ewan ko ba, gumagaan ang pakiramdam ko. Isang hapon, sabay kaming naglalakad pa uwi. Bahagya niyang binagalan ang hakbang namin at nagtanong siya, "Pagod ka ba sa klase mo ngayon, Iha?" Medyo nahihiya akong tumugon. "Kaunti po, Tay. Medyo makulit ang klase kanina pero masaya naman silang lahat." Tumawa siya ng mahina. "Nakikita ko ang tiyaga mo, Luisa. Napakaswerte ni Marlon sa'yo," sabi niya sa akin habang naglalakad kami sa ilalim ng lilim ng mga puno. Napayukong bahagya ako. Sabi ko naman kasi sa anak ko, dito na lang sana siya nagtrabaho noon. At least magkakasama pa kayo.
Malungkot na buntong hininga ni tatay. Alam mo naman ang Marlon, Tay. Ilang beses ko rin siyang kinumbinsi noon na dito na lang pero matigas ang ulo. Pilit kong ngumiti. Mas malaki daw po kasi ang kita sa Saudi. Saka sayang yung oportunidad, gusto niyang mabigyan kami ng sariling bahay balang araw. Kaya hayun, kahit masakit, hinayaan ko. Hayaan mo, kakausapin ko ulit si Marlon. Ani Tatay Fernan. Kung maaari nga sana, umuwi na lang siya dito at dito na maghanap ng trabaho. Hindi naman lahat na dadaan sa pera. Mas mahalaga pa rin na magkakasama ang pamilya. Tumangu-tangu lang ako habang nakikinig sa kanya. Kagat ang labi ko dahil alam kong napakatotoo ng mga sinasabi niya. Pero wag kang mag-alala, Luisa. Habang wala si Marlon, nandito naman ako patuloy ni Tatay Fernan at marahang tinapik ang balikat ko. Sa abot ng makakaya ko, tutulungan kitang punuan ng anumang pangangailangan ninyong mag-ina. Kung may problema kayo, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin ha. Sa bawat salitang binitiwan niya, Miss Kay, parang may kung anong kumiliti sa puso ko. Hindi ko man hinahanap ang mga ganong klaseng lambing, bakit ganon? Pakiramdam ko, mas naiintindihan ako ni Tatay Fernan kaysa sa asawa ko nitong mga huling taon. Dumating ang isang gabi na naging simula ng mas matinding tukso sa pagitan naming dalawa. Galing kami pareho sa school, na late kaming nakauwi dahil sa biglaan at mahabang faculty meeting. Pagdating namin sa bahay, tulog na si Mika sa sofa. Hawak pa ang paborito niyang manika sa tabi niya at nakabukas ang TV na palabas ang cartoons. Maingat ko siyang kinarga. Papasok sa kwarto niya, habang nakasunod sa akin si tatay. Hay naku, napagod sa kakahintay ang bata. Bulong ni Tatay Fernan sabay ayos ng kumot ng bata nang maihiga ko ito. Oo nga ho, kawawa naman. Mamaya na lang po nating gisingin kung kakain, sagot ko. Ngumiti lang siya. Paglabas namin sa sala, narinig kong kumulo ang tiyan ko. Ngayon ko lang naalala na hindi pa ako naghahapunan mula kanina sa meeting. Sige po tay, magluluto lang ako sandali ng makakain natin, sabi ko. Pero laking gulat ko nang tumuloy ako sa kusina, may nakahanda ng pagkain sa mesa. May mainit na sinigang at pritong isda na nakaayos na parang kakain na ang lahat. Napatingin ako kay Tatay Fernan na nakasunod sa akin at nakangiting pagod. Akala ko kasi may late ka ng uwi kaya naisip kong magluto na. Paliwanag niya. Napangiti ako na may halong hiya. Naku! Sana hindi na kayo nag-abala, Tay. Ako na ho sana ang gumawa niyan pagdating ko. Ayos lang, Iha. Aniya. Hindi rin naman ako mapakali kanina. Wala akong ginagawa, kaya nagluto na lang ako. Halika, sabay na tayong kumain habang mahimbing na natutulog ang apo ko. Magkaharap kaming naupo ni Tatay Fernan sa maliit na mesa sa kusina. Tahimik sa paligid, tanging naririnig ay ang mahina at malamig na hihip ng hangin mula sa lumang bentilador. Sa unang pagkakataon, ramdam ko ang kakaibang intimidad ng tagpong iyon. Kaming dalawa lang, magkasalo, sa hapunan, parang isang pamilya, pero hindi. Habang kumakain kami, sinubukan naming magkwentuhan tungkol sa magaan na bagay. Tinanong niya ako tungkol sa klase ko kanina. Nagkwento ako ng ilang kalokohan ng estudyante at natawa siya. Minsan ay nagbibiro siya at napapatawa niya rin ako. Sa bawat halakhak ko, nakatingin siya sa akin na nakangiti. Paminsan-minsan, bigla rin siyang tumitigil at nagiging seryoso ang mukha. Nahalata ko iyon ng ilang beses. Sa kalagitnaan ng biruan, nabanggit ko pa sa kanya ng pabiro, Tay, alam nyo, mas mukha pa po kayong tatay ni Mika kaysa kay Marlon. Napakunot ang noo niya. Tila nagulat. Ipinaliwanag ko agad. Ibig kong sabihin, hindi na nga hinahanap ni Mika ang papa niya kapag kayo ang kasama. Kapag umaalis kayo at hindi niya kayo makita, hinahanap-hanap niya kayo kaagad. Saglit siyang natigilan. Pagkuway ngumiti siya sa akin, nang malungkot. Napakaswerte ng anak ko sa'yo, Luisa. Mahina niyang sabi. Hindi lahat ng babae kakayanin ang sitwasyon mo ngayon. Bata ka pa, pero ang asawa mo nasa malayo. Hindi mo alam kung anong ginagawa roon. Maganda ka, mabait. Alam kong maraming maaaring maakit sa'yo. Namula ang pisngi ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung paano sasagot at sa totoo lang may kakaiba sa paraan ng pagkakasabi niya. Parang may laman ang tingin at boses ni tatay.
habang sinasambit niya ang papuri niya sa akin. Nakangiti siyang bahagya, ngunit seryoso ang mga mata niya na nakatuon sa mukha ko. Tay naman, tangi kong naisagot. Pilit na tumatawa para mawala ang ilangan ko. Huwag niyo hong isipin yon. Hinding-hindi ako magkakagusto sa iba, kayo talaga. Sabi ko pa, sabay iling. Totoo ang sinabi ko. Kailanman ay hindi sumagi sa isip kong humanap ng ibang lalaki. Tumango si Tatay Fernan, ngunit nanatiling malumanay ang titig niya sa akin. Alam kong hindi mo kagustuhan, Luisa. Pero, hindi ibig sabihing wala ka ng karapatang makaramdam. Mahinahon niyang tugon. Tao ka rin. Babae ka. At kahit gaano mo kamahal si Marlon, sana wag mong isipin na masama kung nakakaramdam ka na kailangan mo rin ng init ng may kayakap sa magdamag. Parang nakalutang ang isip ko sa mga sandaling yon. Tumimo sa puso ko ang bawat salitang binitiwan niya. Biglang uminit ang pakiramdam ko at hindi ko na kinayang tumingin pa sa kanyang mga mata. Totoo ang sinabi niya. Tao rin ako, babae. May pangangailangan na maramdaman ang yakap at kalinga ng isang asawa, ngunit galing mismo ang paalalang iyon sa biyenan ko. Mabigat ang katahimikang namagitan sa amin. Sandali kaming hindi nag-imik pareho. Tanging kaluskos ng aming kubyertos at mahihinang tunog ng aming pagnguya ang naririnig sa maliit na kusina. Pero kahit hindi ako nakatingin, ramdam ko ang bigat ng titig ni Tatay Fernan na nakatuon sa akin. Para bang hinuhubaran ang kaluluwa ko ng kanyang mga mata. At ang mas nakakakilabot, alam kong sa mga sandaling iyon, nahuhubaran nga ako ng lahat ng pretensyon at tapang na pinapakita ko. Pagkatapos naming kumain, agad akong tumayo upang ligpitin ang mga plato, ngunit mabilis siyang sumabat. Ako na, iha! Aniya, sabay abot sa pinggan ko. Magpahinga ka na. Maaga pa tayong pareho bukas. Sumunod na lang ako. Medyo nawala sa isip ang sasabihin dahil sa pinag-uusapan namin kanina. Tumango ako at tumayo. Bago ako lumakad palabas ng kusina, nilingon ko siya at mahinang nasabi, "Salamat po sa lahat-lahat, Tay." Seryoso ang tingin ko sa kanya noon. Gusto kong iparating sa kanya na tunay ang pasasalamat ko. Hindi lamang sa hapunang iniluto niya, kundi sa lahat ng ginagawa niya para sa amin ni Mika. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Dagdag ko pa. Ngumiti si Tatay Fernan, isang ngiting alam kong galing sa puso. Hindi mo kailangang magpasalamat, Luisa, sabi niya ng marahan. Basta tandaan mo, hinding-hindi ka nag-iisa. Pagkasabi niya noon ay nagtagpo ang aming mga mata. Ilang segundo lang kaming nagkatitigan, ngunit para sa akin, parang huminto ang oras sa ilang segundong iyon. Walang salitang namutawi sa aming dalawa. Pero pakiramdam ko, lahat ng bagay ay nasabi ng hindi binibigkas. Ako na rin ang unang umiwas ng tingin. Nagmamadali akong tumalikod at pumasok sa kwarto. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong may isang kakaibang bagay ang nabuo nung gabing yun sa pagitan namin. May kasabihan, Miss Kay, na ang mga bawal na relasyon daw ay nagsisimula sa mga simpleng biro lamang o sa mga tingin na mas matagal kaysa normal o sa mga haplos na hindi agad nabawi. Sa kaso namin ni Tatay Fernan, aaminin ko, doon nagsimula ang lahat. Makalipas ang halos 1 linggo mula ng gabing naghapunan kami, tuloy-tuloy ang aming nakasanayang pagsasabay tuwing uwian at ang madalas na pag-uusap sa bahay. Naging mas malapit pa kami kaysa dati, pero sinikap kong isaisip na para iyong isang family bonding lang, biyenan at manugang na nagdadamayan sa hirap ng buhay OFW ng mahal naming si Marlon. Pinaniwala ko ang sarili kong hanggang doon lang iyon. Ngunit dumating ang araw na talagang bumigay ang lahat ng hadlang na nilagay ko sa pagitan namin ni Tatay Fernan. Biyernes ng hapon noon, tapos na ang klase at kaunti na lang ang mga taong natitira sa school. Nagpunta ako sa maliit na tindahan sa tapat ng gate at bumili ng pansit palabok at 2 pirasong siopaw para i-take home. Naisipan kong ibili si Tatay Fernan ng merienda dahil alam kong sunod-sunod ang meeting at class observation niya buong araw na iyon. Tiyak hapon na pero baka hindi pa siya nanananghalian. Isang simpleng pasasalamat na rin iyon sa lahat ng tulong niya sa amin. Bago ako umuwi,
dumaan ako sa office ni Sir Fernan. Ganito ang tawag ko sa kanya sa trabaho. Upang ibigay ang pagkain. Kumatok ako ng marahan. Sir, si Luisa po to. Tawag ko mula sa labas. Narinig kong sumagot siya. Pasok ka. Iha. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakita ko si Sir Fernan na nakaupo sa likod ng kanyang mesa. Nakasandal at tila hinang-hina. Hawak niya ang isang salamin sa pagbabasa at ang kapal ng papel sa harap niya, mga report na pinaghirapan niya buong araw. Kita sa mukha niya ang matinding pagod. Pero nang makita niya ako ay bahagya siyang ngumiti. Oo, may dala pa palang pagkain ng paborito kong guro. Nakangiti niyang biro pagtingala niya sa akin. Muntik na akong mapangiti nang marinig ko iyon pero naalala kong bukas ang pinto at baka may makarinig. Naku sir, hindi niyo na ho kailangang sabihin niyang ganyan. Sabi kong mahina at nagbiro na rin. Baka may makarinig pa at isipin nila special ang treatment niyo sa akin. Tumawa si Sir Fernan at umiling. Totoo naman iha, aniya. Saka itinuro ang maliit na mesa sa gilid. Ilapag mo na lang dyan ang mga dala mo at sabay na tayong kumain. Inilabas ko ang binili kong pansit at siopaw at inihain iyon. Umupo ako sa harap niya. Pareho kaming gutom at nagsimulang kumain doon sa mismong mesa niya sa opisina. Habang kumakain, nakangiti lang siya sa akin paminsan-minsan at ewan ko ba kahit simpleng pansit at siopaw lang ang pinagsasaluhan namin, ang gaan ang pakiramdam ko noong mga sandaling iyon. Dalawa lang kaming tao sa opisina, tahimik ang buong building maliban sa mahihinang yabag ng ilang late na guro sa labas at ramdam ko ang kakaibang kapayapaan at kasabikan sa pagitan naming dalawa. Masarap po ba? Nagustuhan niyo po? Tanong ko nang mapansing tahimik siyang nakangiti habang ngumungguya. Oo, iha. Masarap, sagot niya. Sabay tingin sa akin. Parang ikaw. Napasinghap ako at halos mabulunan. Nanlaki ang mga mata ko at namula ang pisngi. Hindi ko alam kung anong isasagot. Agad naman siyang kumambyo. Biro lang iha. Gusto lang kitang patawanin. Sabi niya at numiting parang nagsorry. Ngumiti rin ako ng pilit ngunit namumula pa rin ako at alam kong naramdaman niya ang pag-ilang ko. Totoo, biro lang iyon. Pero ibang klase siyang tumitig sa akin pagkatapos magsalita. May halo iyong paghanga. May init, para akong naging pipi sa isang iglap. Maya-maya, napalagay rin ang loob ko at nagpatuloy kami sa pagkain. Nag-usap kami tungkol sa ibang mga guro, sa lesson plan ko, sa mga siraulong estudyante na pareho naming kilala. Natawa ulit ako sa mga hirit niya. Sa mga sandaling iyon, Miss Kay, parang ang saya-saya ko. Nakalimutan ko ang pagod sa maghapong klase at pakiramdam ko may kasama ako sa lungkot ng pagiging malayo kay Marlon. Hanggang sa biglang uminit ang usapan. Matapos niyang uminom ng tubig, inilapag ni Tatay Fernan o ni Sir Fernan ang tinidor niya at tinitigan ako ng diretsyo. Luisa! Bungad niya, medyo nag-aalinlangan. May itatanong ako, hindi ka ba naghahanap? Nagkunot ang noo ko, hindi agad naintindihan. Po? Anong ibig niyong sabihin, Tay? Sagot ko, gamit ang mababang boses. Iniiwas kong may makarinig man lang sa labas. Huminga siya ng malalim at marahang ipinaliwanag. Matagal nang nasa abroad si Marlon. Ilang taon na rin kayong magkahiwalay. Hindi ka ba nangungulila sa init ng mga gabi? Sa yakap ng isang asawa? Alam mo, bilib talaga ako sa iyo, iha. Biglang nanlamig ang pakiramdam ko. Hindi ko inaasahan ang diretsahang tanong na iyon. Pakiramdam ko, namanhid ang dila ko at di agad ako nakapagsalita. Unti-unti kong naramdaman ang kamay kong nanginginig. Binitiwan ko ang tinidor na hawak ko at kumalansing iyon sa plato. Tinitiis ko lang ho. Mahinang tugon ko, halos pabulong. Pero babae rin ako at hindi ko maikakailang minsan hinahanap ko rin yung mayakap. Napapikit ako ng bahagya sa pag-amin kong iyon. Diyos ko, kahit sa sarili ko, nahihiya akong amining naghahanap ako ng init ng asawa. Tumango si Tatay Fernan, hindi inaalis ang tingin sa akin. Tumahimik siya saglit bago marahang nagsalita. Luisa, kapag dumating ang punto na hindi mo na kaya, na pakiramdam mo bibigay ka na, magsabi ka lang, ha? Nandito ako. Napatitig ako sa kanya. Para akong napako.
sa kinauupuan ko. Alam kong mali ang naririnig ko, ngunit sa sandaling iyon ay parang wala na akong kontrol sa paligid ko. Umiingit ang malamig na aircon sa itaas ng bintana. Humuhuni ang isang panggabing ibon sa labas. Ngunit tanging mga titig namin at boses niya ang nasa isip ko. Nakahanda akong punan ng mga pangangailangan mo habang wala pa ang anak ko, Luisa. Malumanay, ngunit nag-aalab na sambit ni Tatay Fernan habang nakatitig siya ng malalim sa mga mata ko. Halos lumuwa ang puso ko sa kaba at hindi ako nakilos. Sa utak ko ay nagpupumiglas ang boses ng konsensya ko. Eto na yun! Eto ang tukso! Sigaw ng isip ko na dapat kong itulak siya, dapat akong tumayo at lumabas sa kwartong iyon bago pa maging huli ang lahat. Pero sa aktwal, Miss Kay, hindi ko magalaw ang katawan ko. Tuluyan akong natulala. Napasandal ako sa upuan at nakita ko siyang dahan-dahang tumayo mula sa kanyang kinauupuan sa kabilang panig ng mesa. Parang nanonood ako ng eksena sa pelikula, bumagal ang paligid, lumapit siya sa akin, paikot ng mesa, hanggang sa naramdaman ko ang presensya niya sa tabi ko. Gusto kong tumayo at umatras ngunit parang may nagpako sa akin. Inilapit ni Tatay Fernan ang kamay niya sa pisngi ko at marahang hinaplos ang mukha ko. Nag-init ang balat ko sa dampi ng palad niya. Kamay ng isang lalaking mas matanda sa akin. Pero noon ay parang ang higpit ng kapit ng kalyo niya ang nagbigay sa akin ng kung anong seguridad at init na hinahanap ko. Tatay? Mahina akong bulong. Hindi ko alam kung pagpigil ba o pagpaubaya. Nakatingin lang ako sa kanya. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Napakalapit na niya. Nalanghap ko ang pinaghalong amoy ng pawis at kaunting cologne sa damit niyang naghapong sinuot. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko. Pero imbes na iwasan ang haplos niya ay pumikit ako. Pumikit ako at hinintay ang susunod na mangyayari. Animoy iyon na ang naging hudyat ng pagsuko ko sa agos ng tukso. Dahan-dahan, naramdaman kong lumalapit ang mainit na hininga ni Tatay Fernan sa mukha ko. Hanggang sa naramdaman ko ang malambot ngunit may pagkagaspang na labi niya na dumampi sa labi ko. Naglapat ang mga labi namin sa unang pagkakataon. Parang biglang nawala lahat ng mga pader na matagal kong itinayo sa paligid ko, Miss Kay. Sa unang halik na iyon, banayad pa nung una. Para bang nag-aalangan siya. Tuluyan ang bumigay ang pagtitimpi ko. Nang naramdaman niyang hindi ko siya itinutulak o sinasampal, naramdaman ko ang paglakas ng kanyang loob. Ang banayad na halik ay naging mas mariin, mas madiin, at gumanti na rin ako. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nanatili sa gayong ayos. Nakatayo siya sa tabi ko, ako nakaupo pa rin. Magkalapat ang aming mga labi at parehong nanginginig. Ang alam ko lang, matagal iyon, maalab, at puno ng damdaming matagal na palang kinukulong ng bawat isa sa amin. Nalasahan ko ang kaunting alat ng luha ko na hindi ko napansing tumulo mula kanina. Naramdaman ko ang mga kamay niyang humawak sa magkabila kong balikat. Dumidiin, halos ayaw akong bitawan. Napayakap na rin ako sa kanya. Di ko na naisip kung ano ang ginagawa ko. Sa isang iglap, para akong nawalang parang ulap. Nakalutang sa isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararanasan. Sa gitna ng mga halik namin ay nahulog sa sahig ang ilang papel mula sa mesa. Natabig ko ang lalagyan ng lapis at nagkalat ang laman yon. Tumilapon din sa sahig ang puting styrofoam container ng siopaw. Gumulong ang isa sa mga tinapay sa malayo. Wala akong pakialam kahit may kumatok o may makakita. Nang mga sandaling iyon, ang alam ko lang ay nasa bisig ako ni Tatay Fernan at sa bawat haplos niya sa likod ko ay unti-unting natutunaw lahat ng pagtutol at takot ko. Luisa, narinig kong bulong niya habang hinahaplos ang buhok ko. Fernan, halos paus na rin ang sagot kong bulong. Nagkatinginan kami, kapwa habol ang hininga. Kapwa nanginginig sa pagnanasa at sa takot na ring marahil, tapos ay muli kaming naghalikan. Hindi na namin napigilan ang mga sarili namin. Ang opisina na dapat sana'y lugar ng trabaho at respeto ay naging saksi sa kasalanang ginawa naming dalawa. Sa ibabaw mismo ng mesa niya, doon namin pinakawalan ng init at pangungulila na matagal naming ikinubli.
Sa gitna ng aming pag-iisang katawan, may naramdaman akong kaba. Sa bawat halik at bawat unggol naming dalawa, sumasagi sa isip ko. Paano kung may pumasok? Paano kung may dumaan na janitor at marinig kami? Ngunit ang kaba at panganib na mahuli ay lalo lang yata nakadagdag sa alab ng sandaling iyon. Nang matapos kami, kapwa kami hingal na hingal. Tahimik ang buong opisina niya. Ang tanging maririnig ay ang malalalim naming paghinga. Napatitig siya sa akin. Hinawakan niya ang kamay kong nanginginig. Pasensya ka na, Luisa. Bulong niya, puno ng pag-aalala sa mukha. Hindi ko ginustong madamay ka sa ganito, pero alam kong nangungulila ka at mahalaga ka sa akin. Sa narinig kong iyon ay biglang sumilay ang kirot ng konsensya. Para akong natauhan. Agad akong nag-ayos ng sarili, mabilis kong isinuot uli ang aking gusot na blouse, inayos ang buhok ko at pinulot ang ilang papel na nalaglag sa sahig. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko, kahit pa katatapos lang ng isang masarap na sandali. Mauna na ho ako. Uuwi na ho ako, sir. Mahina akong sabi habang isinukbit ang bag ko sa balikat. Halos hindi ako makatingin sa kanya sa tindi ng hiya. Hindi lamang hiya sa ginawa namin, kundi hiya sa sarili ko dahil sa nagawa ko kay Marlon at kay Mika. Tumango si Tatay Fernan, halatang hindi rin alam ang sasabihin. Sige, Luisa, mag-ingat ka. Mahina rin niyang tugon. Pagkalabas ko ng opisina, pakiramdam ko'y ako na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Para akong nasa ulap, lutang at litong-lito. Halos hindi ko na malaya na naglalakad ako sa pasilyo ng school papunta sa parking area. Ang buong isip ko'y nagugulumihanan sa lakas ng pangyayari. Ramdam ko pa sa labi ko ang init ng halik ni Tatay Fernan at sa leeg ko ang init ng mga palad niya. Ngunit kasabay niyon, ramdam ko rin ang bigat ng pagkakasala sa asawa kong si Marlon na nasa malayo at wala man lang kamalay-malay sa anak kong si Mika at sa sarili kong mga prinsipyo na tuluyang nabali. Habang nagmamaneho ako pauwi ng gabing iyon, bumubuhos ang luha ko. Pinipigilan ko ang paghikbi dahil baka may makakita sa daan. Gusto kong magsisi agad. Gusto kong itigil sa puntong iyon pa lang ang kung anumang nasimula namin ni Tatay Fernan, ngunit alam kong huli na ang lahat. Sa oras na iyon, alam kong may nag-umpisa ng bawal na relasyon at kahit gustuhin ko mang itanggi, ang puso ko ay unti-unti nang nahuhulog sa lalaking hindi ko dapat minamahal. Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong mahimbing na ang tulog ni Mika sa kanyang kama. Dumiretso ako sa banyo. Nasuka ako sa toilet. Halo-halong emosyon, kasiyahan, galit sa sarili, takot. Nagmumug ako at naghilamos. Pilit binubura ang bakas ng halik ni Tatay Fernan sa aking labi. Tinitigan ko ang refleksyon ko sa salamin. Magulo ang buhok. Namumula ang pisngi at labi. Namumugto ang mga mata sa luha. Ano itong ginawa mo, Luisa? Bulong ko sa sarili ko bago muling mapahagulgol ng tahimik. Dumaan ang ilang oras. Bandang 10 ng gabi, matapos kong siguraduhing mahimbing na si Mika, bumangon ako para uminom ng tubig. Masakit ang ulo ko sa kakaisip at pakiramdam ko nanunuyo ang lalamunan ko sa kaba at nerbiyos. Tahimik ang buong bahay. Pagbukas ko ng ilaw sa kusina, nagulat ako. Naroon si Tatay Fernan. Nakaupo sa mesa. Hawak ang isang tasa ng kape. Nakatingin siya sa kawalan. Malalim ang iniisip. Nanlamig ako. Gabi na? Kaming dalawa lang ang gising sa bahay. Pagkatapos ng nangyari kanina, pilit kong pinakalma ang boses ko. Gabi na ho, Tay. Bakit gising pa kayo? Mahina akong tanong habang tumungo ako sa lababo para kumuha ng tubig. Narinig ko siyang huminga ng malalim. Hindi lang ako dalawin ng antok, Iha. Ang dami ko ring iniisip. Ikaw? Ba't gising ka pa? Tanong niya pabalik. Malumanay. Nagkibit-balikat ako habang pinupuno ang baso. Nauuhaw lang po, sagot ko. Sandali kaming parehong natahimik. Nakatalikod ako sa kanya habang umiinom ng tubig, pero ramdam kong napakasidhi ng tensisyon sa pagitan naming dalawa sa gabing iyon. Parang naririnig ko ang kabog ng puso ko sa aking dibdib. Pilit kong iniwasan na magkatinginan kami. Ngunit ilang sandali pa, basag ang katahimikan sa pagtawag niya sa pangalan ko. Luisa!
Mahinang tawag ni tatay. Huminga ako ng malalim. Pinatatag ang sarili bago ako humarap sa kanya. Nagtagpo ang mga mata namin. Yung nangyari kanina? Simula niya. Halatang nag-aalinlangan. Kita ko ang pag-aalala at pagsisisi sa mukha niya. Hindi ko pa man siya hinayaang matapos. Mabilis akong sumagot. Halos pabulong. Ano hong tungkol doon? Na para bang hindi ko na alam ang gusto niyang tumbukin. Napabuntong hininga si Tatay Fernan. Ikinubli niya sandali ang mukha niya sa kanyang magaspang na kamay. Alam kong mali, Luisa. Hindi ko rin kasi napigilan ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin. Pahina ng pahina ang boses niya. Ikaw ba? Iniisip mo rin yung nangyari? Hindi ako agad nakasagot. Para akong napipi sa tanong niya. Gusto kong sumigaw ng hindi! Mali ito! Tapos na! Pero alam kong magsisinungaling lang ako. Narito ako ngayon, gising sa kalaliman ng gabi dahil hindi ako makatulog sa kaiisip sa nangyari. Imbes na magsalita, tumingin na lang ako sa kanya at dahan-dahang tumango. Halos lumiwanag ang mukha ni Tatay Fernan sa sagot ko. Tumayo siya mula sa upuan at lumapit sa akin. Luisa, bulong niya, pakiusap ang tono habang magkalapit kami. Napaatras ako ng kaunti hanggang sa madikit ang balakang ko sa lababo. Hindi ko alam kung anong lakas ang pumipigil sa akin para muling tumakbo palayo. Ang totoo, sa halip na umiwas ako, nanatili lang ako sa kinatatayuan ko. Tumitig siya sa akin, malungkot ang mga mata. Kitang-kita ko ang pagsisisi at pagkalito sa mukha ni Tatay Fernan. Pero higit sa lahat, nakita ko rin doon ang matinding pagnanasa at pagmamahal na pilit niyang inilulugar. Ilang pulgada lang ang layo namin sa isa't isa. Luisa! Muling bulong ni tatay. Parang hinihintay ang pagsang-ayon ko o pagtanggi ko man lang. At doon, Miss Kay, tuluyan na namang bumigay ang mga depensa ko. Walang anumang salitang lumabas sa bibig ko. Hindi ako tumakbo. Nakatayo lang ako roon. Nakatingala sa kanya. Naghihintay sa susunod na mangyayari. Marahan niyang inabot ang isa kong kamay at banayad na hinimas iyon. Pumikit ako ng mariin habang kinakalma ko ang sarili ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan kung sino ang unang gumalaw. Siya ba o ako? Pero muling naglapat ang aming mga labi. Sa pagkakataong ito, walang alinlangan, walang pagtutol. Punong-puno ng bawal na pagnanasa ang halik na iyon. Sa bawat segundong nagdikit ang aming katawan at labi, alam kong nagkakasala ako. Sa asawa kong nasa malayo, sa anak kong natutulog sa kabilang silid. Pero sa mga oras na yon, parang kaming dalawa lamang ni Tatay Fernan ang tao sa mundo. Mahigpit niya akong niyakap at ginantihan ko iyon. Nagpalitan kami ng maiinit na halik at yakap sa gitna ng kadiliman ng kusina. Nakapikit kaming dalawa, dinadama ang init ng isa't isa na matagal naming ipinagkait sa aming sarili. Hindi ko alam saan hahantong ang gabing iyon. Baka sa kwarto ko. Baka sa mismong mesa na kinainan namin kanina. Wala na akong pakialam. Ang tanging mahalaga sa akin ay puna ng uhaw at lungkot na nararamdaman ko sa mga bisig ng lalaking nagbibigay ngayon sa akin ng atensyon at pag-aaruga. Ngunit bigla kaming nagitla nang marinig namin ang mahinang ubo ni Mika mula sa kanyang silid. Pareho kaming napatigil na parang binuhusan ng malamig na tubig. Mabilis kaming naghiwalay at natulala sa pagkabigla. Hingal kaming nakatinginan. Kapwa may halong takot at hiya sa mga mukha namin. Baka nagising siya. Bulalas ko sabay irap sa direksyon ng kwarto ng bata. Kumawala ako sa pagkakahawak ni Tatay Fernan at dali-daling naglakad papunta kay Mika. Narinig ko pang tinawag niya ang pangalan ko. Pero hindi ako lumingon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto ni Mika at sumilip. Mahimbing pa rin ang tulog ng anak ko. Marahil ay napuwing lang siya o nanaginip kaya umubo. Huminga ako ng maluwag. Pumasok ako sa kwarto at naupo saglit sa gilid ng kama ni Mika. Tinitigan ko ang inosenteng mukha ng anak ko. Pinasadahan ko ng kamay ang malambot niyang buhok. Patawarin mo si Mommy, anak! Bulong ko sa kanya kahit tulog siya. At pilit kong pinigil ang mga luha ko. Patawarin mo si Mommy! Nagkamali ako! Pahikbi kong usal. Ilang minuto rin akong nanatili doon. Pinapakalma ang sarili bago ako lumabas. Pagdaan ko sa kusina,
wala na roon si Tatay Fernan. Tanging ang tasa ng kape niyang hindi naubos ang naiwan sa mesa. Malamig na ang kape, halatang hindi na niya naubos bago kami nagpatiuna kanina. Napakagatlabi ako. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Galit ba siya sa sarili? Nandidiri rin ba siya tulad ko? O nanghihinayang na naudlot ang dapat sana'y mangyari pa? Lahat ng iyan ay gumugulo sa isip ko habang marahan akong pumasok sa silid ko at humiga. Sa gabing iyon, lalo akong nalito. Hindi ko alam kung ano na ang tatahakin naming landas pagkatapos ng nangyari. Isa lang ang sigurado ako, hindi na ito basta pagkakamali lang. Hinila na kami ng tukso sa Kumunoy at natatakot ako sa kung saan pa kami dadalhin ito. Lumipas pa ang mga araw at linggo at nagpatuloy ang lihim namin ni Tatay Fernan. Sa harap ng ibang tao, lalo na sa bahay at sa school, nanatili kaming formal at maingat. Pero sa bawat pagkakataong kami lang ang magkasama, lalo na sa mga tahimik na gabi, muling nag-uumapaw ang pagnanasa at damdamin sa pagitan namin. Si Tatay Fernan ang naging para kong asawa habang wala si Marlon. Naaalala ko pa ang unang beses na nagtuloy kami ng ganoong relasyon matapos ang nangyari sa opisina. Ilang araw kaming halos hindi makatingin ng diretso sa isa't isa sa hiya. Pero ang mga pagkakataon ang kusang gumawa ng paraan. Isang gabing nanonood kami ng balita sa sala, nakatulog si Mika sa kandungan ni Tatay. Dahan-dahan ko siyang binuhat, papunta sa kama niya. Pababa na ako ng hagdan mula sa kwarto ni Mika nang maabutan ko si Tatay Fernan na naghihintay sa may landing ng hagdan, nakatingala sa akin sa dilim. Walang sabi-sabing inilapit niya ang kamay niya sa akin at hinawakan ako sa bewang habang papalapit ako sa kanya sa bawat hakbang. Alam ko na agad ang susunod na mangyayari. At hinayaan ko. Nang gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, pinagsaluhan namin ang bawal na pag-ibig sa mismong kama ko habang sa kabilang silid ay mahimbing na natutulog ang anak ko. Nakokonsensya ako at hindi makapaniwala sa nangyayari. Pero anong magagawa ko? Isang tingin lang niya sa akin, isang haplos lang, talo ako. Mahal ko si Marlon, pero sa kahinaan ko, si Tatay Fernan ang kinapitan ko. At sa tuwing magigising ako kinaumagahan at makikita ko siyang nagtitimpla ng kape sa kusina na parang walang nangyari, tanging sarili ko ang sinisisi ko kung bakit hinayaan kong magpatuloy pa ito. Ang mahalaga na lang sa mga panahong iyon ay hindi kami mabisto. Walang dapat makaalam, walang makakakita, ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana, Miss Kay. Sa kabila ng buong ingat naming dalawa, may isang nakakita. Hapon iyon, halos uwian na sa eskwelahan. Karamihan ng mga guro at estudyante ay nakaalis na, nagmamadaling umuwi dahil Biyernes. Ako naman ay naiwan pa sa faculty para tapusin ang ilang reports at ang lesson plan ko para sa susunod na linggo. Kailangan kong papirmahan kay Sir Fernan ang ilang papeles, kaya bandang 5:30 ay nagtungo ako sa opisina niya. Kumatok ako ng marahan. "Pasok ka, Luisa!" Narinig kong tugon niya mula sa loob. Binuksan ko ang pinto at nakita ko siyang nakaupo sa swivel chair niya, nakasandal at nagbabasa ng isang report. Nag-angat siya ng tingin at nang makita niyang hawak ko ang mga papel na kailangang pirmahan ay tumayo siya, iniwan sa mesa ang salamin at dokumento. Lumapit siya sa harap ko, kinuha ang lesson plan ko at inilapag iyon sa mesa nang hindi man lang binubuksan. At bago pa ako nakapagsalita, naramdaman ko ang maligamgam niyang kamay na humawak sa kamay ko. "Na-miss kita!" bulong niya nang may ngiti. Sabay hila sa akin papalapit sa kanya. Nagitla ako ng kaunti. "Tay, araw-araw na nga ho tayong magkasama eh. Namimiss niyo pa ako." Biro ko sana para magaanin ang sitwasyon pero hindi na niya ako hinayaang magsalita pa. Maliksi niyang iniyakap ang isang braso niya sa baywang ko at hinapit ako sa isang kisap mata. Naglapat ang mga labi namin. Mainit at puno ng pananabik ang halik na iyon. Gaya ng dati, agad akong natangay. Yumakap ako sa leeg niya at ginantihan ang halik. Tuluyan kaming nakalimot sa lugar at oras. Nasa loob kami ng opisina niya sa eskwelahan. Malinaw ang liwanag ng hapon na pumapasok sa bintana. Pero sa sandaling iyon ay parang wala na kaming pakialam. Hindi ko na malayang na itulak na niya ako bahagya laban sa mesa. Mapusok kaming naghalikan.
Naramdaman ko ang kamay niyang dumadausdos sa likod ko. Nakapikit akong ninanamnam ang init ng kanyang katawan nang biglang may narinig kaming boses mula sa pintuan. "Luisa?" Halos tumalon ang puso ko sa gulat. Agad kaming naghiwalay ni Tatay Fernan at napalingon sa pinto na bahagyang nakabukas pa rin. Nakatayo roon si Nestor, ang janitor sa paaralan, na matalik na kaibigan pa naman ng asawa kong si Marlon. Nanlaki ang mga mata ni Nestor. Halos nabitawan niya ang hawak niyang walis at dustpan. "Ayos, pasensya na. Akala ko wala ng tao dito," utal ni Nestor habang unti-unting umaatras. Kita ko sa mukha niya ang pagkagulat at pagkalito. Sa mismong sandaling iyon, tumigil ang mundo ko. Para akong namanhid sa takot. Hindi ako makagalaw ni makapagsalita. Pakiramdam ko, rinig na rinig sa katahimikan ang malakas na tibok ng puso ko. Kahit si Tatay Fernan ay natigilan din, pero mabilis siyang nakabawi. "Nestor!" Aniya, sabay lapit ng kaunti sa pintuan. Pinipilit maging kalmado ang boses. Nag-uusap lang kami ni Luisa tungkol sa lesson plan. Medyo napalapit lang. "Pasensya ka na." Formal at maangas niyang sinabi iyon, ang boses ni Sir Fernan na principal. Hindi ang boses ng Tatay Fernan na kaibigan ni Nestor. Pero alam naming pareho na walang maniniwala sa palusot na iyon. Sigurado akong nakita ni Nestor ang halik, huli na ang pagsisinungaling. Ilang segundong napako si Nestor sa kinatatayuan niya. Gulat na gulat at hindi alam ang sasabihin. Ganun ho ba, sir?" Mahina niyang nasabi. Halatang hindi kumbinsido. Tumango-tango siya. Sabay atras at marahang sinara ang pinto. Pagkaalis ni Nestor, namalayan kong nanginginig ako ng todo. Napaupo ako sa silya at halos hindi makahinga sa kaba. "Luisa, kalma. Anak," sabi ni Tatay Fernan habang nakatayo sa harap ko. Pilit akong pinapanatag ang hinahagod ang likod ko. Pero hindi ako mapakalma. "Nakita niya tayo, Tay," garalgal kong sabi. Halos di ko maituloy dahil sa panginginig ng baba ko. "Alam niyong kaibigan siya ni Marlon? Paano kung magsumbong siya? Paano kung ngayon din tawagan niya si Marlon at ikuwento ang lahat?" Sumasakit ang dibdib ko sa sobrang nerbiyos. Huminga ng malalim si Tatay Fernan, pilit na binabalik ang pagiging matatag. "Hindi niya gagawin yon. Kilala ko si Nestor. Tahimik na tao yon at malapit sa akin. Ako nang bahala sa kanya. Kakausapin ko." Aniya. Pero baka sa mukha niya na hindi rin siya sigurado. "Paano kung hindi, Tay?" Halos pahikbi kong sabi. "Paano kung di siya pumayag sa pakiusap ninyo? Baka mamaya, ngayong gabi pa lang, kinakausap na niya si Marlon. Ano nang gagawin ko?" Napakapit ako sa gilid ng mesa para hindi nangangatog ang tuhod ko. Hindi agad nakasagot si Tatay Fernan. Tinitigan lang niya ako ng matagal at dun ko nakita sa mga mata niya ang bigat ng sitwasyon naming dalawa. Pareho kaming takot na takot sa maaaring maging bunga ng pagkakahuli ni Nestor. "Luisa, huminahon ka please. Pakiusap ni Tatay Fernan. Gusto ko sanang sumigaw o umiyak, pero pinipigil ko. Nasa school pa kami at baka may makarinig pa. Ang totoo, sa mga oras na yon, gusto ko ring sisihin siya at ang sarili ko sa lahat ng nangyayari. Pero alam kong huli na ang lahat para sa sisihan." Umuwi kami ng gabing iyon na parang walang mabigat na nangyari. Pilit kaming nagkukunwaring normal sa harap ni Mika. Nakipaglaro pa ako sa anak ko bago higaan. Naghapunan kaming tatlo na pinalipas ang kaba sa loob. Wala kaming binabanggit tungkol sa nangyari kanina sa eskwelahan. Pero sa loob-loob ko, may isang taong nakakaalam na ng sikreto namin. At iyon ang bagay na pinakakinatatakutan ko simula pa nang makipagsapalaran ako sa bawal na relasyong ito. Simula nang makita kami ni Nestor sa opisina, hindi na ako mapanatag. Araw-araw na pumapasok ako sa school ng kinakabahan at nagbabantay. Pakiramdam ko'y binubulong-bulungan ako ng konsensya ko sa tuwing makakasalubong ko si Nestor sa koridor at higit pa roon, takot na takot ako na baka anumang oras ay magsumbong siya kay Marlon. Alam kong walang kakahantungan ang mga palusot ko kung sakali. Huli ako sa akto at walang maidadahilan. Isang tawag lang mula kay Nestor kay Marlon ay guguho ang buong mundo ko. Hindi lang pamilya ko ang masisira,
pati ang career ko bilang guro at reputasyon naming dalawa ni Tatay Fernan sa komunidad, lahat ay magwawasak. Kaya hindi ako nakatiis. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, nagpa siya akong kausapin si Nestor. Kailangan kong gawin ang lahat para lang mapanatili siyang tahimik. Hinintay kong matapos ang huling klase ko isang hapon, nang halos wala ng estudyante sa paligid. Nakita kong naglilinis si Nestor sa stock room sa dulo ng koridor. Isang tagong silid kung saan nag-iimbak ng mga walis, mop, at kung ano-ano pa. Nilakasan ko ang loob ko at lumapit ako sa nakabukas na pinto. "Paring Nestor?" Halos pabulong kong tawag sa kanya. Napalingon siya. Kitang-kita ko ang bigat ng tingin niya nang magtama ang mata namin. Wala ni bahagyamang ngiti sa kanyang mukha. Hindi gaya ng dati na palabiro at palangiti siya kapag nagkikita kami. Parang ibang tao ang kaharap ko ngayon. "Anong kailangan mo?" Malamig na tanong ni Nestor. Diretsyong nakatingin sa akin. Humugot ako ng isang malalim na hininga at sinubukang magmakaawa ng hindi umiiyak. "Nestor, pakiusap," sambit ko. Halos pabulong. Alam kong may nakita ka. Please, wag mong sabihin kay Marlon ang kahit na ano. Nagmamakaawa ako sa'yo. Nagsimula ng mangilid ang luha ko, pero pinigilan ko. Tumaas ang kilay ni Nestor at bahagyang tumigas ang panga niya. "Luisa, alam mo bang ginagawa niyo?" Madiing tanong niya. "Kayong dalawa ni Sir Fernan, dito pa sa school, habang ang asawa mo ay nagpapakahirap sa abroad. Ano ka ba?" Parang sinaksak ang puso ko sa mga salitang binitiwan niya. Nanikip ang dibdib ko sa hiya at guilt. "Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo?" Patuloy ni Nestor. Tumataas ang boses. "Biyenan mo yung pinatulan mo. Bata ka pa. Ang dami-dami sigurong nagkakagusto sa'yo dyan, pero bakit siya? Hindi ka ba naaawa kay Marlon?" Sa puntong iyon, hindi ko na napigilan ang luha ko. Napayuko ako, halos manlumo sa tindi ng hiya at pagsisisi na ibinabalik ng mga salita ni Nestor sa akin. "Alam ko, nagsisisi ako, Nestor. Hindi ko dapat hinayaan na umabot sa ganito." Humihikbi kong sagot. "Pero pakiusap, huwag mo sanang sabihin sa kanya. Hindi ko kayang masira ang pamilya namin. Please." Nanatiling tahimik si Nestor ng ilang sandali. Saka siya napahigit ng mapait na ngiti. Umiling siya ng marahan. "Kung nagsisisi ka talaga, Luisa, dapat alam mong wala nang balikan ang nagawa mo." Malamig niyang tugon. "Kahit manahimik pa ako, dala-dala mo na yung kasalanan habang buhay. Galit ako. Galit na galit ako sa inyo. Lalo na sa'yo, Ania." Titig na titig sa akin. Napaiyak na ako ng tuluyan. "Nestor, alam kong walang makakabura nito. Pero maawa ka. Tulungan mo kong maitago man lang. Kahit hanggang sa makauwi si Marlon, halos di na ako makahinga sa paghikbi." Nilapitan ko siya, desperada. "Kung may kailangan ka kahit ano, sabihin mo. Gagawin ko, wag mo lang ipaalam kay Marlon." Pagsusumamo ko habang nanginginig ang boses. Sa mga sandaling iyon, kaya kong ialay ang lahat, wag lang masira ang pamilya ko. Doon ko nakita ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Nestor. Para bang may naisip siya nang sinabi ko iyon. Unti-unting sumilay ang isang pilyo ngunit malisyosong ngiti sa mga labi niya habang unti-unti siyang lumalapit sa akin. Napaatras ako ng kaunti, pero cornered ako sa loob ng stock room. Naroon kami sa isang sulok, walang ibang tao. "So, handa kang gumawa ng paraan para lang manahimik ako? Tama ba, Luisa?" Mabagal at dinidiin niya ang bawat salita. Napakagatlabi ako at tumango. Oo, Nestor. Kahit ano, wag mo lang wasakin ang pamilya ko. Kung pera ang kailangan mo, sabihin mo, bibigyan kita, magkano ba ang gusto mo? Makakausap ko ang kapatid ko, makakahiram ako." Sunod-sunod ang desperado kong alok. Umiling si Nestor. Nakangisi pa rin. Ngunit hindi iyon ang nakasanayan kong mabait na ngiti niya. May halong kapanghasan at pagbabanta ang itsura niya habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Parang pinagsisingkatan ako ng dibdib sa titig niya. "Kung ganon, simple lang naman ang gusto ko, Luisa," sabi niya ng dahan-dahan.
Hindi ko kailangan ng pera mo. Lalo siyang lumapit. Naamoy ko ang pinaghalong amoy ng pawis at lumang pabango sa damit niya. Kinilabutan ako sa sunod kong narinig. Ang gusto ko, gawin mo rin sa akin ang ginagawa mo kay Sir Fernan. Nanlaki ang mga mata ko. Parang tumigil ang paghinga ko sa gulat at hindi agad ako nakapagsalita. Anong ibig mong sabihin? Nauutal kong tanong kahit ramdam ko na ang pinatutunguhan niya. Napaayos ng tayo si Nestor. Tila nagiging mainip. Huwag na tayong maglokohan, Luisa. Malamig niyang tugon. Alam mo na ang tinutukoy ko. Basta tandaan mo, nasa mga kamay ko ang sikreto mo. Sa oras na hindi ka sumunod sa gusto ko, isang tawag ko lang kay Marlon, tapos ka. Pati trabaho niyong dalawa ni Sir Fernan. Siba. Nanginig ako sa naririnig ko. Nestor, wag naman. Nagmamakaawa kong sambit. Nagpatuloy siya. Kung kinaya mong gawin sa tatay ng asawa mo, sigurado akong kaya mo rin sa akin. Direktang tumama sa akin ang kabastusang mga salitang iyon. Parang biglang pinagsakluban ng langit at lupa ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o magagalit o masusuka. Bakit mo to ginagawa, Nestor? Akala ko ba kaibigan ka ni Marlon? Halos pabulong kong tanong habang tumutulo na ang luha ko. Nanginginig ang buong katawan ko sa shock. Nanlisik ang mga mata ni Nestor. Kaibigan niya ako, oo. Pero tao rin ako, Luisa. Malamig niyang sabi. At kung tutuusin, ikaw ang lumapit sa akin ngayon. Hindi ako. Ngayon, nasa akin ang alas laban sa'yo. Kung gusto mong manahimik ako, alam mo na ang gagawin. Halos mabingi ako sa mga sinabi niya. Walang hiya si Nestor. Naglalaro ang isang bahagi ng isip ko na sabihin kay Tatay Fernan ang pagbabanta niya at ipa-troublemaker siya sa eskwela o i-report sa principal. Pero sino bang principal? Ang principal namin ay kalaguyo ko mismo at siguradong ayaw ring kumalat ni Tatay Fernan ang tungkol sa amin. Wala akong pupuntahan. Hawak ako ni Nestor sa leeg. Hindi ako nakasagot sa kanya. Napaiwas ako ng tingin habang umiiyak ng tahimik. Alam kong wala akong lakas para lumaban. Agad akong tumalikod at tumakbo palabas ng stockroom. Hindi ko na inalintana kung may nakakita sa akin na umiiyak. Mabilis akong naglakad sa pasilyo, halos matumba sa pagmamadali, habang nanginginig pa rin ang mga tuhod at kamay ko. Sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ito, hindi lang si Tatay Fernan ang laman ng isip ko. Nadagdagan pa ng panibagong bangungot na si Nestor. Kinagabihan, halos hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama, katabi si Mika, nakatulala sa kisame. Paulit-ulit na tumutunog sa isip ko ang boses ni Nestor. Nasa kamay ko ang sikreto mo, Luisa. Kung nagawa mo sa tatay ni Marlon, magagawa mo rin sa akin. Sundin mo ako. Napadilat ako at dumungaw sa bintana ng kwarto. Sa liwanag ng buwan, natanaw ko sa bakuran si Tatay Fernan na naglalakad papunta sa garahe. Wala siyang kamalay-malay sa nangyayari. Na habang siya ang dahilan ng lahat ng ito, ako ang magdadala ng bigat. Ako ang kabayarang hinihingi para sa katahimikan ni Nestor. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko. Umiyak ako ng tahimik, nanginginig sa takot at galit sa sarili. Ito na siguro ang pinakamaitim na butas na napasok ko sa buong buhay ko. Akala ko noon, kaya kong kontrolin ang lahat, na kaya kong itago ang kasalanan namin ni Tatay Fernan at mabubuhay kami sa isang fantasy nang walang nakakaalam. Pero ngayon, ako na ang kinokontrol ng sarili kong kasalanan. Ilang araw pa ang lumipas. Inasahan ko na rin kakausapin ako ni Nestor sa mga susunod na araw at tama nga ako. Hinintay niya ang pagkakataong wala masyadong tao sa paligid upang lapitan ako. Maaga isang umaga, pagkaparada ko ng kotse sa likod ng school, nakita kong nandoon si Nestor na tila nag-aabang. Lumapit siya at walang pasakali. Oh, Luisa, nakapag-isip-isip ka na ba? Hinding-hindi ko malilimutan ang tingin niya noon. Parang isang mabangis na hayop na naglalaway sa kanyang biktima. Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa malayo at tumango ng marahan habang kagat ang labi ko, pilit pinipigil ang pagninig ng aking baba. Wala na akong magagawa. At ng araw ring iyon, Miss Kay,
nangyari ang pinakamababang ginawa ko sa aking sarili. Nagkausap kami ni Nestor ng masinsinan. At ang pag-uusap na iyon ay nauwi sa isang bagay na sa panaginip ay hindi ko naisip na papayag akong mangyari. Ngunit dahil sa takot, dahil sa pangambang baka isumbong niya kami ni Tatay Fernan kay Marlon, bumigay ako sa gusto ni Nestor. Isang beses lang, sabi ko sa sarili ko. Kapalit ng kanyang katahimikan, pumayag akong ibigay ang sarili ko kay Nestor. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Hapon, kunwaring overtime kaming pareho. Wala nang tao sa lumang supply room, sa dulo ng lumang gusali ng paaralan. Kinakabahan akong naglakad papunta roon. Naabutan ko siyang nakasandal sa pader, nakangisi. Hindi ako makatingin ng diretsyo. Gusto kong maiyak sa bawat hakbang papalapit sa kanya. Pero pinilit kong maging manhid. Akala ko hindi ka darating. Sabi niya nang maisara ko ang pinto. Hindi ako umimik. Tumigil siya sa harap ko. Tinitigan mula ulo hanggang paa ang katawan ko. Pakiramdam ko, binabastos niya ako sa kanyang titig. Ano pa bang hinihintay natin? Ayaw ko rin namang patagalin ito. Mahina akong sabi. Halos pabulong habang nakayuko. Ngumisi lang si Nestor at walang babalang niyakap niya ako ng mahigpit. Ramdam ko ang gaspang at bigat ng yakap niya. Iba sa banayad at maingat na yakap ni Tatay Fernan. Sumubsob siya sa leeg ko. Halos sakmalin ang balat ko sa sabik. Napapikit na lang ako at tuluyang bumagsak ang luha ko habang hinahayaan kong gawin niya ang gusto niya. Hindi ko na isasalaysay ang detalye, Miss Kay. Sapat nang sabihin na may nangyari sa amin ni Nestor ng araw na iyon, isang bagay na alam kong kapwa naming ginusto sa init ng laman at rin gahasado sa akin sa init ng takot. At sa ikalulungkot ko pang lalo, aaminin kong nagustuhan ko rin sa bandang huli. Mas bata si Nestor, mas malakas, at may halong kapangahasan ang bawat galaw niya. Sa kabila ng takot at pandidiri ko sa sarili, may kunting bahagi sa akin ang nakaramdam muli ng sarap ng pagtatalik na ang tagal ko nang hindi naranasan mula kay Marlon. At dahil doon, lalo kong kinasuklaman ang aking sarili pagkatapos. Pagkatapos ng araw na iyon, sinabi ko sa sariling tama na. Hindi na dapat maulit kailanman. Nanatili namang tumutupad sa usapan si Nestor, naging maingat siya, at sa nakikita ko ay hindi niya binanggit kahit kanino ang tungkol sa amin ni Tatay Fernan. Ngunit alam ko, kahit gaano ko papiliting kalimutan ang nangyari sa amin ni Nestor, isa na naman iyong peklat ng kahihiyan sa aking pagkatao. At sa mga panahong iyon, patuloy pa rin ang lihim na ugnayan namin ni Tatay Fernan. Sa bahay, tuwing gabi, nakakahanap pa rin kami ng paraan na magkasama, kahit gaano kami kaingat. Hindi alam ni Tatay Fernan na sa isang sulok ng paaralan, ay may isa pang nakakakita ng kahinaan ko at ginagamit iyon laban sa akin. Minsan, habang yakap-yakap niya ako sa dilim ng sala, iniisip ko kung ano ang iisipin niya kung sakaling malaman niyang may nangyari rin sa amin ng kaibigan ng anak niya. Lumipas ang mga linggo at buwan, at akala ko noon ay isang beses lang talaga ang pakikipagkasundo ko kay Nestor. Pero nagkamali ako. Hindi iyon ang huli. Makalipas ang ilang linggo, muli siyang tumawag sa akin para magkita kami. At sa takot ko na baka kung anong gawin niya kapag tinanggihan ko, baka sa pagkakataong iyon ay hindi na siya magdalawang isip na isumbong kami, pumayag akong makipagkita ulit. Hanggang sa hindi ko namalayan, 2 lalaki na ang kinakasama ko sa magkaibang pagkakataon. 2 lalaki ang pinagsisilbihan ko ng palihim. Sa bahay, si Tatay Fernan. At sa tuwing tatawag si Nestor. Isang bawal na relasyon na nga ay napasubo na ako. Dinagdagan ko pa ng isa pang mas madumi at masahol na pagkakasala. Tuwing kakailanganin ni Nestor ng oras ko, gagawa siya ng paraan. Minsan ay magte-text siya ng, hintayin kita pagkatapos ng klase mo. At katulad ng sunod-sunurang alipin sa kanyang pag-iipit sa akin, palihim akong makikipagkita sa kanya. May mga araw na halos hindi na ako makatingin sa sarili ko sa salamin dahil sa sobrang kahihiyan at galit sa nagagawa ko. Pero nandyan na yan, ika ko. Hanggat nananahimik si Nestor, hanggat hindi bumubukal kay Marlon ang katotohanan, pipiliting kong kayanin para sa anak ko, para sa pamilya ko.
Hanggang isang araw, naramdaman kong may kakaiba. Una, hindi ako dinatnan noong buwan na iyon. Sabi ko sa sarili ko, baka stress lang. Dahil napakarami kong iniisip at araw-araw akong kinakabahan. Baka hormonal imbalance. Baka dahil nagkasakit ako nung isang linggo, nagpalusot ako sa sarili. Pero nang umabot na sa 2 buwan at wala pa rin, hindi na ako mapakali. Doon ko na naramdaman ang kakaibang kaba na bumubuo sa dibdib ko gabi-gabi. 2 buwan na akong hindi dinadatnan. Isang gabi, nagkulong ako sa banyo at kumuha ng pregnancy test kit na palihim kong binili sa botika sa bayan. Nanginginig ang kamay kong sinubukan iyon. Hindi na ako makapag-antay. At nang lumabas ang linya sakit, hindi ako makapaniwala. Positive! Buntis ako! Lumabas ako ng banyo na parang wala sa sariling naglalakad papunta sa kwarto. Pinagmasdan ko ang sarili ko sa malaking salamin sa aparador. Hawak-hawak ko ang tiyan ko. Hindi pa naman halata, 2 buwan pa lang halos pero Miss Kay, ramdam na ramdam ko na may nabubuo sa loob ko. At ang masakit, hindi ko alam kung kanino. Isa ako sa mga babaeng nagtanong sa sarili. Diyos ko, kanino ba tong dinadala ko? Kung si Tatay Fernan, mas lalo akong lulubog sa kasalanan. Magiging anak ko ang anak ng asawa ko. Napapikit ako sa impit na hikbi habang iniisip ko iyon. Dala ko sa sinapupunan ko ang posibleng kapatid ng asawa ko mismo. Hindi ko na alam kung anong klaseng gulo ang kahihinatnan yon kung sakali, pero kung si Nestor naman ang ama, kaibigan siya ng asawa ko, halos kapatid ang turing nila sa isa't isa. Paano ko haharapin ang lahat ng yon? Paano kung lumabas ang bata at kamukha ni Nestor? Paano ko ipapaliwanag? Sa sobrang pagkalito, nanghina ang tuhod ko. Napaupo ako sa gilid ng kama at tinakpan ko ang mukha ko ng mga kamay ko. Dinig na dinig ko ang mahinang paghilik ng anak ko sa tabi. Tinitigan ko si Mika. Ang payapa at inosenteng mukha niya habang natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong paparating sa buhay namin. Patawarin mo ko, anak. Bulong ko habang marahang hinihimas ang kanyang buhok. Patawarin mo si Mommy sa mga pagkakamaling nagawa ko. Dumating ang 3 buwan at nagsimula nang magbago ang katawan ko. Kahit anong pilit kong itago, may napapansin na ang mga kasamahan ko sa paaralan, namumutla raw ako. Medyo tumataba. Niningitian ko lang sila at nagdadahilang stress o pagod lang ako. Pero sa loob-loob ko, alam kong unti-unti nang lumilitaw ang sikreto. Isang araw, hindi ko naiwasang magkaharap kami ni Nestor sa koridor. Matalim niya akong tinitigan. Saka biglang sumilay ang mapanuksong ngiti sa labi niya. Lumapit siya at bumulong. Luisa, parang may iba sa'yo ah. Sabay tingin niya sa tiyan ko. Sana nga hindi ka nagdadalang tao. Kasi kung oo, mas malaking gulo yan. Malisyosong bulong niya na lalong nagpalaki ng bato sa dibdib ko. Pagkasabi niya noon, ay iniwan niya akong nanlalata sa kaba. Alam na ni Nestor, alam niyang buntis ako. At siguradong nagtatanong din siya sa sarili niya kung siya nga ba ang ama. Isang gabing nag-iisa ako sa kwarto habang natutulog na si Mika, hindi ko napigilang humagulgol ng tahimik. Tahimik ang buong bahay. Si Tatay Fernan ay narinig kong nasa sala at nakatulog na yata habang nanonood ng TV. Nakatayo ako sa harap ng salamin. Suot ang maluwag kong duster. Pinagmamasdan ang sarili kong anyo. Nandoon na ang bahagyang umbok sa aking tiyan. Dahan-dahan kong hinawakan ang tiyan ko at naramdaman ko ang bahagyang pagpintig ng buhay sa loob. Para akong sinaksak ng matinding pagsisisi. Diyos ko! Bakit ko hinayaan to? Humihikbi kong bulong sa katahimikan. Anong ginawa ko sa sarili ko ngayon? Paano ko tatakasan to? Paano ako makakabangon sa ganitong pagkakamali? Bumabalik-balik sa isipan ko ang mukha ni Tatay Fernan at ni Nestor. Ang 2 lalaking kinasangkapan ko dahil sa takot at kahinaan at ngayon ay ako ang nagbabayad ng presyo. Pinilit kong huminga ng malalim, pilit pinipigil ang sarili kong gumuho. Lumipas pa ang mga linggo. Isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula kay Marlon. Rinig ko agad sa boses niya ang kasiyahan. Pagkatapos ng mahabang panahon, ngayon ko lang siya narinig na gaano kasigla. Honey, may bakasyon ako ng 2 linggo. Baka sa susunod na buwan makauwi na ako dyan.
masayang balita niya. Halos mabitawan ko ang cellphone sa sobrang gulat at kaba. Uuwi na si Marlon. Napatango ako at umiklay ng konti sa boses. Talaga? Ikaw ha? Di ka man lang nagsabi ka agad? Pilit kong kinukubli ang panginginig ko. Hindi ko alam ang isasagot. Dapat ba akong matuwa dahil makikita ko na ang asawa ko? O matakot dahil siguradong makikita na niya ang kalagayan ko ngayon? Oo, surprise sana. Na miss ko na kayo ni Mika. Magre-request ako agad ng flight. Ayusin ko na ang leave ko. Tuloy-tuloy ang masayang daldal ni Marlon. Ramdam na ramdam ko ang pananabik niya na makauwi. Halos 5 taon nga naman kaming di nagkasama ng buo. Aalis na ako agad dyan sa Saudi next week kung papalarin para mas mahaba-haba ang oras ko sa inyo. Mahal, konting tiis na lang at yayakapin na kita. Habang naririnig ko ang mga salitang iyon ni Marlon, Miss Kay, pakiramdam ko may namimilipit na kutsilyo sa puso ko. Napakaganda ng balita na dapat ay ikatutuwa ko ang asawa ko. Matapos ang mahabang sakripisyo sa Saudi ay pauwi na sa wakas upang makapiling kami kahit ilang linggo man lang. Pero heto ako, pilit iniisip kung paano ko itago ang tiyan ko pagdating niya, kung paano ko ipapaliwanag ang lahat kapag nakita niya ang kalagayan ko. Pagkababa ko ng tawag na iyon, doon ko na ibinuhos ang lahat ng kinikimkim kong takot. Napahagulgol ako ng malakas sa unan. Sinubsob ko ang mukha ko para hindi marinig ni Mika sa kabilang kwarto. Patawarin mo ko, Marlon. Paulit-ulit kong nasabi habang umiiyak ako. Patawarin mo ko. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa'yo. Anong gagawin ko? Diyos ko, anong gagawin ko? Lumipas ang mga linggo matapos ang tawag na iyon. Sa bawat araw na dumaraan, palapit ng palapit ang araw ng pag-uwi ni Marlon at palaki ng palaki naman ang tiyan ko. Hindi ko akalaing mangyayari nang mas maaga ang lahat ng kinatatakutan ko. Na hindi man lang ako, umabot na ako mismo ang magsabi kay Marlon. Isang hapon, nasa sala ako't nagpapahinga nang dumating si Nestor sa bahay. Nagulat ako na makita siya. Hindi naman karaniwan na dumadaan siya roon, maliban na lang kung may dala siyang balita mula sa bayan. Nakatinginan kami. Agad akong kinabahan. Luisa, bungad niya. Hindi man lang ako binate. May kumakalat na chismis sa school. Buntis ka raw. Diretso niyang sinabi ito habang nakatitig sa akin ng matalim. Saka dumako ang tingin niya sa lumalaki kong tiyan. Natigalgal ako. Kumalat na pala ang balita. Hindi ako agad nakapagsalita. Pakiramdam ko, nanlamig ang buo kong katawan sa hiya at takot. Halata na kasi, Luisa. Hindi mo na maitago yan. Sabi pa niya, bahagyang nakataas ang kilay. Humakbang siya palapit sa akin. Binulungan ako. Pero sigurado akong, hindi ako ang ama ng dinadala mo. Para akong sinampal sa narinig ko. Bago pa ako nakasagot o makapag-react, dumiretso siya. Paano ka nakakasiguro pa ring Nestor? Biglang may nagsalita mula sa may pintuan. Napalingon kaming pareho. Naroon si Marlon. Kararating lang at nakatayo sa may pinto ng sala namin. May dala pa siyang maleta at may bitbit na pasalubong na nakabalot. Nakangiti at masayang-masaya ang mukha ng asawa ko. Parang huminto ang tibok ng puso ko sa nakita ko. Marlon, andito na siya. Hindi man lang siya nagbigay ng abiso. Dahil nga siguro sa planong sorpresa niya. At ngayon, sa harap niya mismo, naroon si Nestor, ang taong pinaka-nagkanulo rin sa kanya, at ako, na halatang nagdadalang tao. Marlon! Bulong ko, nanlalambot ang tuhod. Bakit hindi ka man lang nagsabi? Pilit kong pinapasaya ang boses ko, ngunit ramdam kong nanginginig ito. Lumapit si Marlon sa amin. Bitbit ang maleta at nakangiting bumati. Paring Nestor! Ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Magkayakap silang nagkamay at nagtapik sa balikat. Saglit na nawala ang kaba ko sa pusong makita kong masaya si Marlon. Nakangiti, baka sa mukha ang tuwa na makita kami. Agad din niyang iniabot ang kamay niya sa akin, marahang hinila ako palapit at niyakap ako ng mahigpit. Ang bango at ang init ng yakap ng asawa ko, ilang taon kong hinintay ito. At kung sa ibang sitwasyon lang ay luluha ako sa tuwa. Ngunit may sandaling iyon,
ng kaligayahan lamang. Dahil pagkabitaw ni Marlon sa akin, napatingin siya sa aking pangangatawan. Tumama ang mga mata niya sa aking tiyan na bahagyang nakaumbok sa loob ng maluwag kong duster. Hindi ko na pala nagawang magsuot ng mas makapal o tagong damit noon dahil akala ko ay ako pa ang pupunta sa susunod na buwan para sumalubong sa kanya sa airport, hindi siya ang darating bigla. Nakita ko kung paano unti-unting naglaho ang masayang ngiti sa mukha ni Marlon. Napako siya sa kinatatayuan niya, nakatitig sa tiyan ko. Tiningnan niya ako sa mata, puno ng pagtataka. Tila sa isang iglap, ang kasiyahan sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkabigla, pagdududa, at papasok na galit. "Luisa!" Mabigat at halos pabulong ang boses niya. "Buntis ka ba?" Halos marinig ko ang pagtibok ng puso ko sa katahimikan na sumunod. Nasa tabi namin si Nestor, tahimik lang at nakahalokip-kip, nakangisi ng bahagya na parang nanonood ng isang dramang alam niyang kasunod na eksena. Si Tatay Fernan naman, hindi ko alam kung nasaan sa sandaling iyon. Marahil ay nasa kusina o nasa labas pa ng bahay. Hindi ako agad nakapagsalita. Paano ko sisimulan ng paliwanag? Parang sumikip ang lalamunan ko at kahit anong buka ko ng bibig ay walang lumabas na tinig. Nakatitig lamang sa akin si Marlon. Halata ang pinaghalong pagtataka at namumuo ng galit sa kanyang mga mata. Ang mga sumunod na pangyayari ay nagdaan na parang isang masamang panaginip, Miss Kay. Narinig kong sumingit si Nestor, pabulong na nagtatanong kay Marlon. "Pare, ako ba? Binuntis ko ba ang misis mo?" Sinasadya niyang hamunin at lituhin si Marlon. Nakangiti pa siya ng kaunti, isang ngiting nakakainsulto. "Ha? Anong..." Napalingon si Marlon kay Nestor, kita sa mukha niya na hindi niya maintindihan ang sinasabi ng kaibigan. "Ano bang..." Tumawa si Nestor ng kaunti na, para bang nanunuya. "Bakit hindi mo na lang tanungin ang asawa mo, pare? Kung sino talaga ang tatay niyan?" Malamig at diretsong sabi ni Nestor habang nakatitig siya sa akin. May nakakalokong ngisi sa labi. Lalo lang naguluhan si Marlon. Nanatili siyang nakatingin sa akin at napansin kong namumula na ang kanyang mukha. Senyales na iniipon niya ang galit niya. Hindi man direktang sinabi ni Nestor ang totoo, pero naramdaman kong sa puntong iyon ay may mali siya na ang isip ni Marlon. Tumahimik si Nestor, tumabi sa dingding, parang nanonood sa susunod na mangyayari, walang pakialam man lang sa gulat at galit na unti-unting sumasakop sa asawa ko. Naglakad pa isang hakbang si Marlon papalapit sa akin, dahan-dahan. "Luisa, anong ibig sabihin nito?" Halos pabulong niyang tanong. Nanginginig ang boses. Nakita ko ang mga kamao niyang nakasara, nang mahigpit sa gilid. Biglang bumukas ang pinto sa likuran namin. Paglingon ko, nandoon si Tatay Fernan, kararating lang galing sa labas marahil bumibili ng kung ano. Nakita ko ang pagtataka sa mukha niya nang madatnan si Marlon doon. Huli na para umiwas siya. Napatigil siya sa may pintuan, hawak pa ang sombrerong suot niya at nakatingin sa aming tatlo. "Oh, andito na pala ang tatay mo, Marlon," biglang sabi ni Nestor nang nakangisi, sumingit ulit sa katahimikan. "Baka mas mabuti yatang si Tatay Fernan na lang ang tanungin mo." Halos murmur lang ang huling parte, ngunit kitang-kita ko kung paano naglaho ang natitirang kulay sa mukha ni Marlon nang marinig niya iyon. Sabay kaming napalingon ni Marlon kay Tatay Fernan, na ngayon ay nakatayo na sa loob ng sala. Si Tatay Fernan ay namumutla. Litong-lito ang ekspresyon habang dahan-dahang napapailing. Alam kong batid na niya ang nangyayari. Nakita niya ang tiyan ko at ang panginginig ni Marlon, at narinig niya ang huling hirit ni Nestor. Sa sandaling iyon, hindi na kailangang sabihin pa ng deretsahan. Naintindihan ng asawa ko. Naramdaman ko na lang na parang lalabas ang puso ko sa lalamunan sa tindi ng kaba. Napapikit ako, huminga ng malalim kahit paano, at marahang hinawakan ang aking tiyan na parang proteksyon. Wala na. Tapos na ang lahat ng pagtatago ko. Kahit nanginginig, pinilit kong magsalita. "Ma'am Marlon," sambit ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung sino ang halos hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil pumatak na ang mga luha sa pisngi ko. Tahimik lang si Nestor sa tabi, nanonood, at mukhang tuwang-tuwa pa sa nagaganap na drama sa harap niya.
Si Tatay Fernan naman ay nakatayo lang, nakayuko at hindi makatingin kay Marlon o sa akin man, pero ramdam ko ang presensya niya. Halos marinig ko ang kabog ng dibdib niya mula sa kinatatayuan ko. Si Marlon, ang pinakamamahal kong si Marlon, halatang hindi na makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Para siyang estatwa, titig na titig sa akin, sa tiyan ko, tapos kay Tatay Fernan. Naguguluhan at nagagalit, kitang-kita sa nanginginig niyang mga kamay at panga. Anong ibig mong sabihin, Luisa? Halos hindi marinig na tanong ni Marlon, pero mabigat ang bawat salita. Tumikhim si Nestor mula sa gilid. Aalis na ako pare, sabi niya kay Marlon, kunwaring mahinahon. Siguro mabuti pang tanungin mo na lang silang dalawa. Tinapik niya sa balikat si Marlon. Hindi ko alam kung nanunukso o nakikiramay. Bago siya tuluyang tumalikod at lumabas, isinasara sa likuran niya ang pinto ng bahay. Doon na tuluyang naunawaan ng asawa ko ang lahat. Napapikit ako, huminga ng malalim at pinigil ang paghikbi ko. Hawak ko pa rin ang tiyan ko na ngayon ay kumikirot na sa tindi ng tensyon. Alam kong wala nang puwang para sa kahit anong paliwanag. Kahit anong pagmamakaawa ko pa ngayon, alam kong huli na. Tumitig si Marlon sa kanyang ama. Punong-puno ng galit ang mga mata niya. Namula na siya ng husto at alam kong ilang sandali na lang ay sasabog na siya. Tangina! Malalim na mura ni Marlon, halos pabulong ngunit tagos sa laman ang sakit. Huwag niyong sabihing dalawa kayo! Sigaw iyon na pinipigil, ngunit dahil walang iba pang ingay, rinig na rinig sa buong sala. Hindi na kayo nahiya sa mga sarili niyo? Galit na tinig niya, halos tumaas na. Wala pa ring imik si Tatay Fernan. Bakas sa mukha niya ang hiya at pagsisisi, pero hindi siya makapagsalita o makalapit man lang kay Marlon. Ako naman, humakbang ako palapit kay Marlon. Pilit siyang aabutin, ngunit umiwas siya na para bang nakakadiri akong hipuin. Marlon, nauutal kong tawag sa kanya, ngunit parang hindi niya ako naririnig. Sumisigaw na siya. Hindi ko na maintindihan ang iba dahil parang nagdilim na rin ang paningin ko sa awa sa sarili at sa takot. Hindi ko alam kung anong sumunod na nangyari. Ang natatandaan ko na lang, nagsisisigaw si Marlon. Mga sigaw ng galit, ng sakit, mga murang hindi ko akalaing mamumutawi sa bibig ng asawa ko. Tuluyan na siyang pinanawan ng katinuan sa tindi ng emosyon. Nakita kong itulak niya si Tatay Fernan palayo nang tangkain siyang lapitan nito. Muntik na akong sumingit para awatin sila. Pero bago ko magawa iyon ay naramdaman kong nanlalambot ang tuhod ko. Ma'am Marlon? Mahinang tawag ko bago biglang dumilim ang paligid ko. Nawalan ako ng malay. At bumulagta ako sa sahig. Nung magkamalay ako, nasa sofa na ako at nakahiga. Si Tatay Fernan ay nasa tabi ko, basang-basa ang maliit na tuwalya sa noo ko. Agad akong napabangon, binaliwala ang pagkahilo. Si Marlon? Iyon agad ang tanong ko. Malungkot na umiling si Tatay Fernan. Umalis siya. Hindi ko alam kung saan nagpunta, Luisa. Mahina niyang sabi. Namumugto ang mga mata niya. Hindi ko mapigilang mapaluha ulit. Tiningnan ko ang paligid, tahimik ang bahay, at padilim na sa labas. Akala ko, panaginip lang. Bulong ko sa sarili ko, ngunit narito ang realidad. Wala na si Marlon, at alam niya na ang tungkol sa amin. Lumipas ang 1 linggo mula nung araw na iyon. Walang kahit anong paramdam si Marlon. Ang huling alaala ko sa kanya ay ang mukha niyang puno ng puot at hinagpis. Ni isang tawag o text, wala. Sinubukan kong magmakaawa sa kapatid niya na kontakin siya sa Saudi. Pero kahit sila ay hindi raw makontak si Marlon, mukhang hindi na nga siya bumalik sa trabaho niya roon. At habang patuloy akong walang balita sa asawa ko, kumalat naman na parang apoy ang balita sa baryo at sa school tungkol sa affair namin ni Tatay Fernan. May ilang guro pala ang nakapansin noon pa sa pagiging malapit namin at ang iba'y pinagdudahan ang biglaang pagdadalang tao ko. Naging usap-usapan kami, laman ng chismis sa buong komunidad. Hindi nagtagal, umabot sa division office ang issue. Isang araw, sabay kaming pinatawag ni Superintendent. Sinuspindi ako bilang guro. At si Tatay Fernan ay inalis bilang principal at pansamantalang nilagay sa ilalim ng investigasyon. Tahimik lang kaming tumanggap ng parusa. Wala kaming nagawa. Sirang-sira ang reputasyon naming dalawa.
Sa eskwelahan, sa simbahan, sa buong lugar namin, kami ang naging paksa ng bawat bulong-bulungan at pagliyab ng mata ng mga kapitbahay. Kahit saan ako magpunta, pakiramdam ko lahat ng tingin ay mapanghusga at nangdidiri. Ramdam ko rin ang bigat ng responsibilidad na pasan ngayon namin ni Tatay Fernan. Ilang buhay ang nabago dahil sa mga desisyong ginawa namin. Si Tatay Fernan ay nawalan ng posisyon at iginuhit sa kahihiyan ang pangalan niya. Pero higit sa lahat, ang pamilya naming lahat ay nagkawatak-watak. 1 buwan na ang lumipas, Miss Kay. At hanggang ngayon, hindi na nagpakita sa amin si Marlon. Parang pinutol na niya ng tuluyan ang ugnayan niya sa akin at kahit sa pamilya niya. Nakablock ako sa lahat ng account at cellphone number niya. Maging ang biyenan kong babae na nasa probinsiya nanay ni Marlon ay pinadalhan daw niya ng mensahe na huwag muna siyang hanapin at gusto niyang mapag-isa. Alam kong wala akong mukhang ihaharap sa kanila. Kaya tanggap ko na rin baka tuluyan na nga kaming iniwan ni Marlon. Ngayon, heto ako't nagsusulat sa inyong programa, Miss Kay. Hindi para magpaawa o humingi ng tulong. Alam kong marami ang mangungutya at magagalit sa akin kapag nalaman ang kwento ko. Pero isinusulat ko to bilang babala at aral sa iba. Wag na wag ninyong tularan ang kasalanang nagawa ko. Sa mga kababayan ko, lalo na sa mga asawa at pamilyang pinaglalayo ng pangingibang bansa, napakahirap ng sitwasyon namin, oo. Maraming tukso at pagsubok kapag malayo ang mahal mo. Ang lungkot at takot maaaring magtulak sa'yo sa mali kung hindi ka mag-iingat. Pero kahit gaano kahirap, huwag niyong hayaang matalo kayo ng tukso tulad ng pagkatalo ko. Walang idudulot itong mabuti. Sirang pamilya, sirang buhay, at walang hanggang pagsisisi lamang ang mapapala ninyo. Alam kong maraming tao ang galit at diring-diri sa akin ngayon at maintindihan ko po sila. Pero ito ang masakit na realidad na nangyayari sa buhay ng ilan, kahit hindi alam ng nakararami. Sana ay may mapulot na aral ang iba sa pagkakamaling nagawa ko. Dahil ayokong may pamilyang makatikim ng ganitong klaseng bangungot. At yan po ang aking lihim na kumpisal. Ako po si Luisa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat, Miss Kay, dahil kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko nang mailabas ko ang aking lihim sa inyong programa. Naway kapulutan ito ng aral ng iba. Kahit naging napakasakit na leksyon ito para sa akin. Maraming salamat sa pakikinig sa Marian's Sweet Story. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, ito ang Marian's Sweet Story, Your Heart, Your Story.